Hi guys, so today ay maglilinis ako ng aming backyard. At pinagpapawisin na ako guys kasi napakainit dito sa labas. Pero sa loob sobrang lamig kasi naka-aircon. So yan, I decided to clean this backyard. At sabi ko sa husband ko, pwede naman pala dito magtanim kahit papano. Kasi medyo maliit lang siya. Papakita ko sa inyo guys, yung aming backyard. Yung aming backyard guys, meron kami ditong maliit na balkonahe sa backyard. Ayan. Ayan siya. Tapos doon sa gilid, may daan din doon sa gilid. Doon sa may sa may makina ng aircon, meron pang maliit na daan doon. Tapos yan, medyo malawak-lawak din siya. Pwedeng pagtaniman kahit mga konting gulay lang. Ayan. Hanggang doon siya. Tapos dyan, may daan pa rin doon sa side. Pwede ko siyang pagtaniman. So, ayan, naisipan ko na linisin para makapagtanim ako. Kasi gusto kong magtanim ng ampalaya, talong, tsaka okra. Kasi naman bibilihin ko pa. 'Di ba? Medyo mahal din tapos malayo yung pagbibilihan mo. Tapos din lang naman bibilihin. So, ayan, lilinisin ko to guys. Tapos papakita ko sa inyo pag okay na siya. Bigyan ko kayo ng update. Nakakita ako ng maliit na ahas guys. Ayun, pinukpo ko ng stick. Tapos tinapon ko dun sa kabila ng bakura namin. Siguro ito rin yung ahas na nakita ko dun sa garahe namin ng isang araw. Kasi habang naglilinis ako ng garahe, nakakita ako ng balat ng ahas. Tapos maliit din siya. Tapos parang ganito kalaki siya. So ayun, siguro ito nga yun. Tapos may nakita ko mga itlog. Siguro mga 8 peraso na itlog. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko siya, nilagay ko siya dun sa basurahan. Inisip ko na lang na baka dun sila malumaki bago pa makuha yung yung basura. Kasi 4 days pa before makuha yung basura namin. Naisip ko baka mamaya yung itlog lumaki dun, tapos na sila lumabas. Bahala na, basta tinapon ko na lang yung itlog dun sa basurahan. Napatigil ako saglit sa pagagamas kasi lumabas yung aking asawa. May nakita siyang mga bubuyog tapos hinanap niya yung bahay. At nakita niya nandun sila sa bubungan dito sa aming balkonahe dito sa likod bahay. Ang ginawa niya, inisprayan niya para umatay sila. Mga 2 bahay yun pero nag-uumpisa pa lang siya na gumawa ng bahay dun sa aming bubungan. So ang ginawa niya, inisprayan niya para malis na sila. Ayun, pinatay niya. Yung mga kapitbahay namin dito guys, hindi sila lumalabas sa araw. Nakikita ko lang sila lumalabas sa gabi, yung medyo padilim na. Kasi dumidilim dito kapag mga 8 or 9 o'clock na. So makikita mo yung mga kapitbahay, doon pa lang sila lumalabas at tumatambay sa harapan ng bahay. Nagbubukas sila ng garahe. Minsan nagdadala sila ng upuan doon sa may garahe nila, doon sila umuupo. Tapos saglit lang din sila, tapos magkasarado na lang din. Kaya minsan nakakainip. Mag-iisang buwan pa nga lang pala kami ng anak ko dito sa Texas guys. So nasa proseso pa lang kami ng pag-adjustment of status at pagkuha namin ng SSN. Nung lumabas nga yung balita guys tungkol sa pag-adjustment of status, medyo kinabahan kami, kaya medyo nagmadali kami ng pagpipil off ng form at mai-ready namin yung mga kailangan documents sa adjustment of status. Yung asawa ko nga lang palang gumagawa ng lahat ng yun guys. Siya lang yung nag-fill up ng form at siya lahat nag-prepare ng documents na kailangan namin. Kasi hindi na kami nag-agent kasi medyo mahal yung bayad sa agent. At saka sabi ng asawa ko, kaya niya naman, so kami na lang daw. Sobrang busy ng asawa ko guys. Nagtatrabaho siya minsan 14 to 16 hours. Kasi sinasamantala niya yung overtime. Pangbayad din kasi namin yun ng pag-adjustment of status sa pag-process ng mga documents. Dahil wala pa akong working permit guys, gusto ko makatulong sa asawa ko. So ito yung pinakang naisip ko na magiging tulong ko sa pamilya, yung paglilinis at pag-aalaga sa mga anak namin.
Hindi pa kasi ako pwedeng magtrabaho habang wala pa akong working permit at saka hindi pa ako nakapag-adjustment of status. So, yun guys, yun yung hinihintay ko. Buti na lang guys, mabait yung aking asawa. So, sabi niya nga sa akin, hindi naman niya ako kinuha para maging tagabayad ng bills. Ang kailangan niya ay asawa na mag-aalaga sa pamilya. Time check guys, it's already 7:20 na ng gabi. At nakikita nyo maliwanag pa rin. Kasi dito lumulubog yung araw mga 8 na or 9 ng gabi. So ayan, papakita ko sa inyo guys yung aking nagamasan. So ayan, marami yung kamay ko kasi nga nagamas ako. So ito na guys yung aking nagamasan. Ayan yung puno. Kailangan namin putulin yan kasi baka bumagsak. Masisira yung aming bakod. So ito pa lang yung nagamasan ko guys. Ayan, pumula rito. Diyan, half na siya. Ayan siya. Ayan. Susunod doon naman ako sa kabilang dulo magagamas. Hindi ko pa lang siya magamasan guys. Kasi hapon na rin ako nag-umpisa kanina. Cute na to. Hapon na ako nag-umpisa siguro mga tuna. So kailangan kong mag-stop kasi nagluto ako ng lunch para sa mga bata at sa aking husband. So ito pa lang yung nalinisan ko. At plano kong magtanim dito ng ampalaya, okra at talong. So, at saka hindi ko rin siya magamasan agad-agad lahat. Kasi guys, dito yung yan yung problema ko, yung basura. May schedule lang sila ng pagkuha ng basura. So, hindi ko sila agad magagamasan sa tambak ko dito kasi iniisip ko baka mamaya umulan, mababasa, bibigat siya. So, mabuti na ganito lang siya. Tapos, sa isang araw, gagamasan ko at ilalagay ko ulit din sa drum kapag ka-empty na siya para maitapon at hindi mabigat pagtatapon. So, ayun lang guys. Yun lang muna ang aking video about sa aking garden, sa aming backyard na gagawin kong garden. Ayan. Maingay. Saka marami na rin lamo kaya gusto ko nang pumasok. Nakakahagard ng mukha kasi ang init dito sa pinaggagamasan ko. Ayan. Malinis na siya guys. Iniisip ko, pwede ako magtanim ng ampalaya dito dyan sa may gumagapang na yan. Tapos papagapangin ko siya dyan. Diba? Pwede naman siyang pagapangin dyan. Kasi hindi naman masyadong mabigat yung ampalaya. So, pag tinanim ko siya doon sa may mga ano na yun, pwede siyang gumapang doon. Iniisip ko nga doon sa puno na yun. Kaso, baka bumagsak at magkaroon pa ng damage yung aming bakod. So, wag na lang. Kasi mas wala kang problema, diba? So, yun lang muna guys. I-update ko kayo sa susunod kong video pag natapos ko na tong aming backyard. So, thank you and don't forget to like and subscribe.